20 different types of herbs and spices. Halos hindi kasya sa styro. Yan. Tapos ito, yan, oh. Ito, juicy yan. Sizzling. Wow. Midnight, madaling araw, nagugutom. Pwede mo ba akong gawan yung tingin mong talagang mabubusog ako, matutuwa ako? Grabe yun. Ano ang gagawin mo kapag hating gabi na at napapaibig ka sa street food? Pag di mo alam ang kasagutan sa katanungan na yan ay samahan ninyo ako dahil ang street food destination natin ngayon ay bukas ng hanggang alas 4 ng madaling araw. At hindi ito basta-basta street food trip dahil ang best and most popular street food sa Imus, Cavite ay nasa Maynila na. Midnight street food crawl sa happy hour sa Remedios Circle sa Malate, Manila. Let's go! Masaya pala din eh. Medyo maingay kasi yan may live band. Tapos kita nyo naman, daming tao, jam-pack. Akala ko pa man din ay silang street food crawl na to dahil kita ko sa research na may mga upuan at mesa pero mukhang papalaban tayo din. Anong una natin kakainin bago tayo pumunta doon sa pinakasikat na street food sa Imus na ngayon ay nariyan na sa Malate, Manila. Yan, nariyan the original lechon rice ng Quiapo. Di ko alam kung na-i-vlog ko rin. Pero yan, meron sila din ni chow pan rice. Tapos, iba't iba yung mga toppings. Ano kaya mga toppings natin? Ako guys, magle-lechon or parang mas okay na. Yung Hungarian Papa, mga okay na. May tapsilog sa mga Hungarian. Sige, isang Hungarian Papa. Yun yung may tapa yun? Kaya may chow fan rice, tapos may mixed veggies yan. Tapos may konting tapa na rin. And then, again, ang Hungarian sausage and tapa. Yan, 130 peso. Sulit yan. Ayan, solid agad na simula ng ating food trip, ang ating midnight street food trip. Ito ang ating food tripping. Siksik, glig-glig, siksik, sarap. Pero bago ang lahat, may napapansin ka kayong bago sa akin. Yan. Ang bago sa akin, hindi ako nakapag-ahit. Yan ang bago sa akin. Pero kung may napapansin kayong bago sa akin, let me know in the comments. So yan, ito munang tapa, saka yung chow pan rice. May kasama yung vegetables, saka yung rice. First bite. Thank you, Lord. Sarap yung tapa. Yung tapa niya malambot, tapos may konting asin, may konting alat. Yun nga lang itong chow pan rice, I would have loved it. I would have preferred it kung medyo mas dry pa to, medyo oily for me. Pero masarap, malasa. Kung ari buhaghag, yung hindi masyadong karne ka oily, panalo-panalo rin. Tapos, Hungarian, hahawakan na rin natin kami at baka rin magpatak, init, bagong luto. Dalawang toppings, mas gusto ko yung sausage. Ito, quick stopover lang tayo dahil alam nyo naman kung anong ating hanap sa dito, anong ating pinuntahan. Ito, napakasulit at masarap rin naman. Ayan, okay, nag-iikot-ikot. May nakita akong ilaw sa malayo. Sabi ko ba, may nagbablog doon. Tapos, nagka-eye contact kami ni Sir. Yun, vlogger din pala. Kumusta, Sir? Sir, kamusta po? Kevin Vlog pala. Sir, Sir, familiar ka sa akin, sir, ah. Oo nga eh, malayo ka pa lang. Parang namukha mo na ako kahit kalbo ko, ah. Siyempre, sir, pinanonood ko yung mga, mga food tripa na pinupuntahan mo, sir. Ayun, so kumbaga, ngayon naman, ikaw naman ang magre-recommenda sa akin. Ikaw naman ang, kumbaga, magtuturo sa akin kung anong masarap na food tripan dito sa happy hour. Kasi first time ko dito eh. May nire-recommenda ka sa akin, ano yon? Sakto, sir. Buti na papunta ka dito sa Remedios Circle. Meron akong food tripan na masarap na papakita sa'yo. Hindi lang masarap, budget meal pa, sir. Yun ang maganda pag street food, ano? Ito yan, sir, oh. Yun. Wendy's Fried Chicken. Ano yung paborito mo dito? Paborito ko yung one chicken nila tapos may kasamang spaghetti for only 85 pesos. Ayan, makakausap ba natin yung may-ari dito? Nandito yan, si Ayun, Ate sige. Wendy's. Si Ate Wendy's, Si Ate kausapin Wendy's. natin. Ate Wendy's, Ayan, okay. Ma'am, good evening po. Kayo po si Wendy ng Wendy's Fried Chicken. Yes, sir. Wendy po. Ayan, kumusta po? Pwede niyo po kwentuhan tungkol sa negosyo niyo? Yes, sir. Concept po ng aming negosyo ay fast food style chicken ng abot kayang presyo. Yan. So ano pong produkto natin? Chicken rice, budget meal, 65 pesos. And combo po ng chicken spaghetti for 85 pesos only. Ayan, ma'am. So medyo real talk tayo. Marami na pong fried chicken sa fast food sa Kakanto. Ano po ang pinagkaiba ng fried chicken nyo? Malasa po at ma-juicy.
juicy. Ayan. Sige, paano po marerekomenda nyo dito? Bigyan nyo po kami ni Kevin ng tig-isa. Ano pong kumbaga marerekomenda nyo Ang dito? Best seller favorite ni nyo? Kuya Kevin, chicken spaghetti. Chicken spaghetti. Bah, Yes. fast food na fast food ah. Yes, sir. C3 nga tawag daw. Sige, bigyan mo kami ng tig-isang, ano yan? C3? Yes, sir. Sige, bigyan mo tig-isang C3. Okay po. Coming. Yun no, sauce pa lang, parang fast food na fast food nga. Nice. Ganda ng kulay nung spaghetti sauce oh. Tapos may cheese pa. Cheesy yan. Hindi nagdamot sa cheese. Tapos syempre para kompleto, chicken, yon. Ito ay 85 pesos only. Yes po. Mas mura. Thank you. Kala ko guys, street food ang dinayo natin. Bakit meron tayong fast food? Kasalanan mo to. Oo nga, sir. Yan, pero mukha naman masarap. So ito, ano yun na natin to kagad yung spaghetti. Spaghetti tayo, yan. Actually, sir. Kasi nyo, no? Highly recommended ko yan. Talaga? Oo, sir. For only 85 pesos, 85 tignan mo yung pesos, serving guys. nila. First bite. Thank you, Lord. Lord. What do you think, sir? Sarap nga. Nandun yung Pinoy style na spaghetti manamis-namis. Tapos may konting pepper flavor. Tapos may konting anghang. Parang tamis-anghang eh. Yes, sir. Balance talaga siya. Balance kaya to, patok na patok sa mga Pinoy. Alam mo yung sa mga yung sa mga birthday yan, yung spaghetti na hindi ilalabas muna. Yung pang VIP. Oo. Ano yun eh. Ganon yun, sir. Ganon yun. Tapos 85 pesos may chicken. At tinan mo naman yung chicken. Hindi ko nasasabihin ko anong kamukha nito na fast food Sila nang bahala magdesisyon kung ano yan. Try natin. Sabay So, paano, sir? Totoo, nalagyan na ng konting spaghetti sauce. Yan, try natin. Dito sa Malate. Panalo talaga, sir, no? Maigit mo talaga na affordable pero yung quality nandun. Tama. Kahit white meat yung nakagat ko, malasa nga. Sausaw natin sa gravy. Ito, gravy. Ako binubuhos ko yan. Ano? Sir. Yun, no? Nice. Tama. Sabi nila, sir, pagkain mo raw ng chicken, saka mo sasabayan ng spaghetti. Ayun, no? Para Pilipinong-Pilipino talaga. Totoo lang, yun sasabihin ko. Masarap yung chicken, pero mas nagustuhan ko yung spaghetti kumpara sa dalawa. Kaya, sa halip na mag-chicken rice kayo, ito na, chicken spaghetti na. Filter na, 85 pesos, hindi ka natalo dito. Or kung gutom na gutom ka, pagkaubos mo nito, order ka na rice, lagay mo dyan no? Pwede, sir, pwede. Bagay Parang din. ano talaga. Ganun yung ginagawa ko sa fast food Oo. Panalo yan. Salamat sa rekomendasyon mo. Hindi ka napaya. Thank you, sir. Nice to meet you, idol. Nice to meet you rin, sir. Bago tayo makipagdigmaan sa Albay, tayo ay mag-juice muna at naluluugan na. Lemon ang gusto ni Aisha. Ito, lemon cucumber. Yan itong nirekomendan ni ma'am. 100 pesos lang yung gano'n. May for sharing na 130 pero masyadong malaki. Dito na tayo sa 100. Dito tayo sa lemon cucumber. Yan, naluluugan na. Saka medyo mabanas, pinapawisan na. Kailangan natin ng refreshing na drink. First sip. Thank you, Lord. Sarap, refreshing. May mga cucumber bit ka pa na lalasahan. Sarap. Okay na, nakapagpang-alisbara na. Magpapabara na uli. Brother Ayman, kumusta? Hey, kumusta brother? Long time no see I know, long time. From Imus, Cavite to Malate, Manila. Yes, We meet again. Dito na kami. Dito na kayo. So, yun, kwentuhan tayo tungkol dyan. Unang-una, anong punto sa pagtitinda mo na na-realize mo na sikat ka na sa social media? It's been almost 2 years na since na nag-open kami. Hanggang na yon, walang tahimik ang datingan ng mga customer sa amin. So that's one of the reasons why na nagbukas kami ng isa pang location dito lang sa Malate, Manila. Dito talaga halos na mas maraming demand at pinakamarami na mga customer namin na pumupunta doon, nagpo-food trip sila sa Imus para matikman ang pagkain namin. So yun, so going back to Imus, siguro hindi mo aaminin, pero pwede natin sabihin na ikaw yung pinakasikat na street food sa Imus eh. So, pwede ka nang ano dun eh. Pwede ka nang tumigil doon, mag-relax ka na lang. Pero bakit mo pa napagdesisyonan na kumbaga maghanap pa ng sakit ng ulo at pumesto dito sa Maynila na talagang para ka nagsisimula uli sa bago? Kasi we're trying to reach more people, you know. Pag may masarap, hindi ko naman pabayaan doon lang. So we want to stretch it so para mas more people can try our food as well. Tapos yung mga hindi nakapanood nung
vlog ko sa'yo, pwede bang kwentuhan mo uli kami? Short lang, kwento mo kung paano ka nagsimula ng pagtitinda. So, bali, nagsimula kami, nagbabasar-basar lang kami noon. Kagagaling lang namin sa gera sa Palestine. Tapos, yung dumating kami dito, we started from zero. So, we had really nothing at the time. And nag-start na kami na magbenta doon sa mga basar-basar. Kung yun ang iniipon natin, yun din ang ginamit natin para magbukas ng negosyo namin doon sa Imus. And yes, that was history. Sabi nga ng kapatid mo, kakwentuhan mo kanina, ang dala nyo daw, yung damit na suot nyo. Yun lang Oh. talaga yung dala nyo, no? Sa totoo, yun ang dala namin and a backpack and then yung mga importanteng papel, passport and birth certificate and so forth. Tapos sa Imus, ang customers nyo doon, more on mga naghahapunan, ano? Yes, Oo, dito naman, medyo yung mga tumatambay, gumigimik, nag-midnight snack. exactly. Kumbaga may pagkakaiba ba kayo sa experience sa mga customers nyo doon sa Imus, sa customers nyo dito sa Malate? Halos meron nga mga customer nang gagaling sa Imus na nag-ano sila dito, like they're Oh, baliktad na. Yeah, baliktad nga eh. Kasi iba't Sasabihin iba yung ambience eh, no? Oh, sasabihin nila sa Iba-iba yung amin, ambience. ay, kagagaling lang namin ng Imus, dito pala kayo. Oo. Saka dito, yung mga nagreklamo na walang maupuan sa inyo, no, sa Imus. Yung- Dito, mamimili sila ng Dito, upuan eh, pwede no? sila mamili dito kung saan uupo. Marami upuan dito kasi shared naman din to dito. Tapos yung dating mga nanonood lang, natatakam sa mga napapanood sa vlog sa Imus, ngayon nasubukan na nila, ano naman yung mga comments nila, mga feedback nila. Binabalik-balik kami. So, I mean, any more than that. Pag masarap, dito sila pupunta. Yun, tama. Tapos makikita ba natin ang albite sa ibang lugar sa mga susunod na araw, linggo, In buwan, Arabic, taon? sabi namin, inshallah, God's willing. And yun talaga mangyayari kasi we are planning sa expansion natin. So, ito, parang second location natin to, pang testing din. Pero plano natin itong year na to, itong taon na to, na mag-expand pa sa mga iba pang location pa. Yun, tapos ito ngayon, midnight, madaling araw, nagugutom. Oh. Talagang dumayo pa dito sa Albay sa Malate, Maynila. Pwede mo ba akong gawan yung tingin mong talagang mabubusog ako, matutuwa ako? Igawa mo nga ako ng isang order ng Sige. ganyan. Anong marirekomenda mo? Don't worry, I got you. Sige, sige. Niluluto ko na nga eh. Yun, magic. Eto na, Yaha ako. si beef kebab to. Uy, So, beef kebab, ano naman yan? So, ground beef to. At may ano rin siya, may parsley, may bawang, may sibuyas, and red pepper, and our secret spices pa rin dyan. At yung isa pa marirecommend ko, yung Yun, namiss pinaka-bestseller ko natin yan. din, si chicken biryani. Yun, Kita mo namiss ko gano'ng yan. kalaki nito? na-miss ko. Laki nyo, no? Yes. Hindi ka So, nalugi ito dyan. niluto in 20 different types of herbs and spices. Wow. Kasama ng biryani rice Yun ang yan. natatanda ko sa sinabi mo dati, no? Oh, yes. And yung biryani rice mo rin mismo. Yan ang signature hindi natin na salt yan. and pepper and garlic powder lang yun. No, Hindi. kompleto talaga. Kompleto talaga. Kompleto, lahat. Oo. So dito, mura na, pero yung babayaran talaga nila ay talagang sulit na sulit. Sulit na sulit kayo kasi ang babayaran niyo dito halos good for 2 person na yun. Tama, oo. So meron nga, may bumibili, binabaon nila para pambukas din. Totoo. Pero ngayon na dumayo kami, tig-isa kami ni Mrs. Hindi na kami mag-share kahit good for to yan. Kaya niyo itong dalawa, may matitira pa. Yan, biryani rice. So itong biryani rice natin, Usually ilang cups yan? 1, 1.5? 2 cups yan. Good yes. for 2 talaga, no? Good for 2. Oo. So as you can see, hindi natin tinitipidan ng mga spices natin. Lahat andito na kompleto yan. So naman yan halos na nasa 20 different types of herbs and spices na nilalagay namin dito sa biryani rice na to. Okay. Ang biryani rice na to, una muna, niluluto namin yung chicken biryani at yung sabaw ng chicken biryani, yun ang ginagamit natin para Sarap. panluto ng biryani rice. Kaya nagpapalasa siya. Tapos yan, hot off the grill. Eto, Yun. si chicken biryani. Halos hindi kasya sa styro. Yan. Tapos ito, yan, no? Ito, no? Juicy yan. Sizzling. Wow. Yan. So, sarap na yan eh, pero mas pasasarapin mo pa yan. Yeah. So, lagyan natin repolyo Repolyo. at sibuyas na may sumac. A sumac is an Arabic spice yan. Oh, so may lasa na yan. Yun Kaya ang pala yung nagpapalasa parang mga dyan. dust-dust na yun, no? Yeah. Oh. Garlic sauce. Tapos, And hot sauce. hot sauce.
Yeah, solve na yan, ano? Midnight snack mo, gayaan. Well, nothing beats abot mo a sa akin. midnight. Eto, pwede mo kainin kalahati lang at yung matira. Uulamin naman ang bukas yan. You can store it in the fridge and have it tomorrow. I mean, look at this. Look how good that is. Ayan, alas 12 ng madaling araw. Nag-aagaw ang antok at gutom. Tapos nanaig ang gutom. Ari ang midnight snack mo. Ay sulit ang pagbangon. At alam ko yung biryani rice sila, ang daming herbs and spices na ginamit dito at yung naamoy ko siya ay gising na ang diwa ko, lalo na pag nasubukan ko to. Muna tayo sa chicken biryani. Look at that. Kita mo naman yung chicken nila. Juicy, are. Hindi ko pa binubuksan pero alam ko na this is gonna be juicy. Buksan na natin para kita nyo gayan. At malaki yung chicken nila. Yan. Dili tayo sa Thai part. First bite. Thank you, Lord. Grabe yun. Tapos kita mo naman yung biryani rice sa mga yan. Biryani rice pala ang. Ito yung literal na kahit biryani rice laang. Malasa na yan. Pero for the best results, garlic sauce, chili, yan. Ang maganda pa dito sa happy hour, kita nyo naman may entertainment. Mas nakakagising. Kaya naman pala umaabot ng alas 4 ang mga tao din eh. Tapos sa ref, beef kebab. Kita nyo naman niya kung gaano kalaki ang beef kebab na yan ha. This packed with flavor. Beef na beef. Yan. Yun nga lang, dahil midnight na tayo dito sa Albite, ang dami na nilang sold out na items. Ang daming masasarap na items dito. Albite Happy Hour. Nagpasalamat ang mga taga Maynila na ang pinaka-famous street food sa Imus, Cavite ay narinig na sa Maynila. Hindi nyo na kailangan dumayo. Although, pag dumayo kayo doon, tulad ko, dumayo ako from Batangas, sulit na sulit naman ang dayo. Pero ngayon, may mas malapit na. Open pa. Hanggang alas 4 ng madaling araw. At yun, obviously nagbibiro lang naman ako. Nari nagbago sa akin. Obviously nagbago sa akin. Kalbo ko ngayon. And kung iisipin nyo, kapangit naman ang pagkakakalbo niya kasi iba-iba yung kulay. Kasi nagpa-hair transplant ako. So yun yung nangyari ito. Ito yung recipient area. Ganti NM. I'm not gonna bore you with details. Pero gusto nyo ba na mag-vlog ako about my hair transplant journey? Let me know in the comments. Pag marami may gusto, gawin natin yan. As a midnight snack, Albite solve ang midnight snack cravings, ang midnight na gutom. Ngayon, naghahanap naman tayo ng matamis. Bago matapos ang madaling araw, bumalik tayo sa Wendy's Fried Chicken kasi meron sila yan, Thick Series, Thick Milo. Siyempre, kailangan tapusin ang food trip sa isang matamis. At dini tayo sa Thick Milo. Yan, bago gawin ni Sir, ito yung recommend ni Sir na bestseller, yung Milo Thick. 1 liter over this, 1 litro. Gano'n ka lang, Sir, ang baso niyan? Ito po, sir. Oh, laki niyan na. Pwede panligo eh. Ano pangalan mo, Sir? Ako po si Simbird Lau. Ano kayo may-ari nito, Sir? Ako po yung owner ng Hyper Kid Thick Milo. Hyper Kids Thick Milo po. Medyo kakaiba, Sir, yung pangalan ng business nyo. May story ba kayo? kung May bakit istorya po siya. Ang pinanghugutan po niya sa anak ko. May anak po ko yung autism. Kaya po naging Hyper Kid yung tempo ng ano namin, ng product. Kasi po, mahilig po siya sa chocolate. Tapos yung paborito niya karakter, unggoy. Kaya pinag-combine na po namin. Kaya Hyper Kid. Yan. Pag mga ganyang storya, alam mo na magsasucceed si Sir eh. Pag mga ganyang story na, kumbaga may pinaguhugutan, may dahilan sa pagising sa bawat araw. So good luck sa inyo, Sir, at congratulations. Thank you Hindi po. kayong binibida. Ito na naman, ikaw na naman, ang may kasalanan. Kaya ito yung nakita natin. Sige, Sir, gawin natin itong Milo Thick 1 liter overload. Yan. Ito po yung Milo powder po. Dalapon takal. Kasi ito po yung milk powder, skin milk po. Yung ginagamit po sa scramble po. Yan oh. Tapos lalagyan na po natin siya ng ice. Yan, kaya yun ay refreshing. Kailangan may yellow. Tapos lalagyan na po din siya natin ng gatas po. Yan, Purified milk para po. syempre milky.
Saka Milo talaga, masarap yan. May Milo po gatas. talaga, sir. Tapos ilalagay na po natin yung Yung thick Thick Milo. Milo po. Yan, kaya thick Milo ang tawag. ito po. Yun, thick nga naman. Pati nga, sir. Kala ko niyayabang tayo ni sir na thick eh. Thick Milo nga naman. Yun, eh. Kaya appetizing yung thick. Yun! Ang lapot ah. Kala may luming nilagyan ng kasaba. Yan na ba yun, sir? Kompleto na yan? Ito po. Di pa? Di pa po. Lalagyan pa po natin yun ng mga toppings po. Yun. Yan, ano naman toppings ito, sir? Lalagyan po natin siya ng KitKat po. Okay, KitKat. Matcha. Oy, matcha. Opo. Yan. Lalagyan po natin siya ng biscuit po. So, hindi na siya tsokolate, no? Opo. Ibang flavors. Tapos lalagyan po rin natin siya ng brownies. Brownies pa. Di ba po dyan natatapos? Marami pa po tayo ilalagay. Yun. Meron rin po tayong cream bar na ilalagay. Daming nilalagay. Mauubos ng baterya ko, hindi pa tapos. Meron pa po tayo Oreo. Magkano, sir, yung ganyan? 150 lang po. 150? Opo. Sulit, ah. Konti na lang yung dagdag dito sa ano, no? Overload. Sulit to. Tsaka meron pa po tayong pig rolls po. Sabi. Uy. Uy. Tayog nun, ah. Tsaka lalagyan pa po natin siya ng cereal. Cornflakes po, cereal. For texture yan. Tapos meron po tayong may Milo Bites po tayo. Yan, sir, yung mga tsokolate niya. Paborito ng anak niyo yan. Opo. Lahat po yan. Yan po kinakain niya. Tsaka ito pa po, marshmallow. Tsaka meron pa po tayong sprinkles. Grabe ang colorful. Di pa po tapos, meron pa po tayong marshmallow. Hindi na ubos eh. Ang dami inuhugot ni sir, ah. Coated po yan ng strawberry fillings po. Tsaka meron pa pong puti. Yan. May fillings din po yan ng chocolate sa loob po. Tsaka meron pa po tayo ilalagay. Choco Crunch. Choco Crunch po. Kalasa ko yung apple mo din. Di ba po natatapos? May pinakalas pa po. Para po sa crunch din po. Pero, ito po. Yan. Ano yan, sir? Parang crunch po siya na brownies po na coated ng milk. Okay na po. Okay na, sir. Yan. Patapos na. Ito na. Wrapping up our midnight street food crawl din sa Remedios Circle sa Malate, Maynila. May takeout pa tayo. Clubhouse sandwich meron dito katabi. Clubhouse sandwich yung nakakainin natin mamaya. May midnight snack pa. Midnight snack natin. Tapos ito, yan. Ano yung ating panapos? Laging dessert. Yan, paano ka natin na nakakainin? Haluin natin na parang halo-halo. Pero parang halo-halo, bawasin muna ang topping sa ibabaw. Yan, pero yan may hagip na ng thick Milo, konting yelo, sama-sama na toppings. Napakakulay niyan. First bite, take Lord. May dessert ka na, may refreshment ka pa. At ang maganda dito, magkakaroon ka ng sugar rush. So habang inaanto ka na nagpo-food trip at nabubusog ka na, magkakaroon ka ng konting energy from the sugar. Sarap talaga ng thick Milo. Tapos yan, oh. Ang daming texture. Hindi na susi kung mahilig ka sa matamis. Parang yung panapos ng midnight street food trip mo. At isa pa, very nostalgic. Lasa ng Milo, may gatas. Mag-aalauna na. Midnight street food cravings. Satisfied. Dito na natatapos ang ating midnight street food trip. Di na sa Remedios Circle sa happy hour sa Malate, Manila. Pero hindi pa natin tapos ang food trip natin ngayon. Video dito, usually naman tayo. At syempre, huwag kakalimutan, click on the subscribe button and notification bell para kita-kita tayo sa future food trip. Thank you for watching. I'll see you in a bit.